Let us open our Bible on Psalms 25, verse 4. Praise the Lord. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. Praise the Lord. Now, ano ang purpose na hinihingi niya dito na ipakita mo sa akin ang inyong mga daan? At ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Anong purpose? Ang purpose nito is not just to show, to be behold, or to be beheld, para lang tingnan, but to use that way, to use that path, para gamitin natin yung daan na yan. Ibig sabihin yan, yan na yung ating tatahakin. Kasi yan yung maghahatid sa atin. Kahit paman sa lahat ng mga privileges na pangako ng ating buhay na Diyos, na magpakailan paman hindi napapako sa mga sumasampalataya at lumalakad sa kanyang daan. Tingnan mo, itong Strait of Hormuz, dahil sa kaguluhan na nangyayari between Israel, America against Iran, nagkaroon ng idea itong Iran na saraduhan nila yung daan sa Strait of Hormuz para hindi makadaan yung mga tankers doon na naghahatid ng oil. Kahit paman sa iba't ibang mga lugar na nakipag-market sa kanila o doon bumibili sa kanila, lalo't na ang Pilipinas. We are 98% of oil na kinukuha natin doon dahil meron tayong kontrata. O, tingnan mo ano ang nangyari. Yun lang daan na yan, nasaraduhan. Ang laking impact, hindi na mahatid, hindi na ma-deliver yung fuel na ginagamit ng halos lahat ng mga sasakyan, mga industrial company. Grabe, hindi basta-basta. No, yan ay temporary lang yan, material lang yan. Ano kaya? Ano pa kaya kung ang daan, masasaraduhan, ang daan na patungo sa atin sa buhay na walang hanggan, hindi kaya tayo magugulumihan nito? Hindi kaya tayo masisindak nito na masasaraduhan ang daan na maghatid sa atin sa ating eternal benefits, samantalang every tick-tock ng clock sa buhay natin, palapit na palapit ang ating kamatayan physical. So, mahirap. Every tick-tock sa relo natin, pwedeng tayong mamatay anytime. So, after that, the eternal scenario will take place. Now, what if masaraduhan ang daan sa buhay natin na maghatid sa atin sa buhay na walang hanggan? Tapos, ang daan, ang mabubuksan, yung daan sa kapahamakan natin, sa ating kaluluwa. Di ba, napakalaking ano nito? Napakalaking salot, napakalaking matatawag nating epekto sa bawat buhay ng tao. Hindi lang yan sa isang tao, sa dalawang tao, sa isang tribo, but this is to all humanity. Bakit? Lahat ng tao may kaluluwa eh. Ang lahat ng tao may hangganan yung kanyang physical body, pero walang hangganan yung kanyang espiritu. Kung masaraduhan yung daan na maghatid sa tao doon sa eternal glory na dapat niyang tamuhin for his eternal destiny. Hindi ba natatakot ang tao? Kaya sa buhay natin, kailangan maging maging wise tayo. Yung mga sinasabi dito sa mga parables ng ating Panginoong Kristo. Wala na siyang ibang tinuturing dito na wise, na ayaw pumayag, na masaraduhan ang daan patungo sa eternal glory of God, eternal riches of God. This is not just about economy, this is not just about for the temporal benefits of our temporary
life. Hindi. This is your eternal future. This is the next chapter of your life which is far more lasting. Kaya nga, yun ang laging binibigyan ng Diyos na unahin nyo ito, prioritize nyo ito, huwag na kayong mag-isip, huwag na kayong matakot, kamatayan ng inyong physical. Ang isipin ninyo, yung inyong kaluluwa, yan ang pinaka-importante. So, laging binibigyan ng Diyos ng highlight sa part na yan ng buhay natin. Now, what if kung yan ang masaraduhan? Ang daan, masaraduhan, hindi na tayo makarating. Barado na. Kung ang Strait of Hormuz, binara lang ng ilang linggo, wala na. Ratol ng mga tao sa buong sanglibutang ito. Nagsimahala na ang mga matatawag nating mga prices. Marami ka nang marinig sa mga iba't ibang mga lugar, nagsaraduhan ang mga business sectors. Marami ka nang maririnig, mga murmuring, complaining sa mga tao, tila mahirap na ang kalagayan. Yan lang. How about sa ating spirituality? Hindi ka ba nababahala kung sasaraduhan sa buhay mo yung daan for your eternal benefits? Kaya sa buhay natin, magpaka-wise tayo. Huwag tayong masindak sa anumang bagay sa sanglibutang ito na posibleng titiisin natin. Temporary lang lahat yan. Pero ang titiisin natin na walang hanggan, yun ang laging isipin natin. Kaya sinabi dito, show me thy ways and teach me thy paths. Not only to know, not only to behold, hindi lang tingnan mo. No, you have to walk on it. You have to use it. Kasi yung way na yan, yung path na yan, yan yung maghahatid sa iyo sa eternal benefits of the Creator, our Creator. And the rest of our living na temporary sa sanglibutang ito, God can handle it. God already there. Di ba may inawit? God is already there. Don't fear not for tomorrow. Because God is already there. So, ang iisipin din natin, hindi ba ginawa ng Diyos yung tomorrow natin sa ating eternity? God is already there. Di ba na mensahe na yan? Last Sunday, na kung saan sinabi ni Lord Jesus Christ, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Yung believe in God, doon nagsisimula ang lahat ng katotohanan ng pagliligtas sa humanity na nilalang niya in His likeness. Yung sinabi dyan na believe also in me, importante rin, paniwalaan mo ang ginagamit ng Diyos o ang pinadala ng Diyos. Kasi pag hindi ka naniwala sa pinadala niya, hindi ka na rin naniwala sa nagpadala. Kung sabihin mo, Lord, naniwala ako sa iyo, pero I don't believe this guy. Hindi mo kinonsider, pinadala pala yan ng Diyos. So para na rin hindi ka naniwala sa Diyos. Kaya sabi ni Lord Jesus, believe in God, believe also in me. Bakit? Doon itcha-channel ng Diyos yung kanyang pag-ibig, yung kanyang care, para ikaw mailagay sa kaluwalhatian, sa buhay na everlasting. At dito pa sa sanglibutang ito, sa buhay, you are well favored of God. Tingnan mo ang Bible. Sa Old Testament, pag magpakita ang Diyos ng favor, kung saan niya gustong ipakita. Di ba? There is food, there is shelter, there is peace. Pero doon sa lugar na hindi pakitaan ng Diyos ng kanyang favor, di ba? There is trouble, there is tumult, there is lack, kulang, there is lahat ng mga masasabi natin na hindi magandang kalagayan. Kaya sa buhay natin, yung way ng Diyos, hingiin natin, Lord, huwag mong sarhan ang way mo at yung path mo. Kasi yan lang yung maghahatid sa akin, paglakaran ko yan, sa kaluwalhatian na iyong pangako. If the Strait of Hormuz
is being blocked or matawag natin temporary close, the global economy nagkaroon ng crisis. And people are so much troubled, but they don't know the greatest scam na ginagawa ng tao sa mundong ito is to hinder the way, the path that will lead you to eternal riches and glory of God. Nandyan, that is more than an oil, that is more than food, that is more than dwelling place, that is more than economy, that is eternal riches and glory of God. Nga masasabi natin, pag nandyan ka na, sasabihin mo na, kaya ang Bible nagsabi, walang hinto kang pupuri sa ating Panginoong Diyos. Because di mo kayang i-imagine, what if hindi ka nakarating sa lugar na yan? What if doon ka nakarating? Di ba iisip mo kaagad, salamat Jesus, binuksan mo yung way mo, yung path mo para ako makarating dito. Praise the Lord. Isang reason bakit kailangan bukas lagi ang daan na yan, bakit bukas lagi yung path na yan, para lakaran natin. Kung merong enemy ang Amerika, merong enemy ang Israel, at ginawa ng kanilang enemy, which is Iran, sasaraduhan yung Strait of Hormuz para mag-suffer na ang kanilang mga bansa na pinagkukunan. Actually, hindi lang 20% of oil ang dumadaan dyan. Ngayon na pag-alaman, nasa almost 40% ng mundo galing dyan. Malaking ano yun. Ngayon sa buhay natin, may enemy din tayo. Kung sabihin mo lang enemy sa buhay natin, na gustong maghadlang sa, hindi ito Strait of Hormuz, Strait of ano ito, heaven, na hahadlangan. Because of that enemy, dapat yung path na yan, yung way na yan must be kept. And that should be always open for every one of us. Basahin natin. Psalms 5 verse 8. Praise the Lord. Lead me, O Lord, in thy righteousness because of mine enemies. Make thy way straight before my face. Yes. Akayin mo ako, Panginoon, sa iyong katuwiran dahil sa aking mga kaaway. Gawin mo ang iyong daan na matuwid sa harapan ko. So, keep this way of God open. And what is that way? The righteousness of God. So, you have to walk in the righteousness of God, which is the way which leads you to eternal glory. So, kailangan hindi yan madlangan. Ngayon, ang ginawa ng kaaway, ng Diablo, pinipervert niya ang way ng Diyos. Anong pinipervert? Nililihis niya. Tingnan mo si Adam at si Eva. Yung way ng Diyos na binigay sa kanila na dapat nilang tandaan, dapat nilang bantayan. Nilihis ng Diablo. Eh ngayon, hindi ba natin nakikita ang paglilihis ng masamang espiritu sa lahat ng inuutos ng Diyos? Laging nililihis ng Diablo. At ang dami nang nagpapatronage kay Satanas. Ang dami na nagpapatronage sa kasinulingan ni Satanas. At rumarami ang pumapanig doon sa kanila. So ibig sabihin yan, yung daan papunta ng kaharian ng Diyos, paano paipit ng paipit, paipit ng paipit. O wag mong pahintulutan. Na dapat yung way ng Panginoong Diyos sa buhay natin, kailangan yan open. Kailangan yan visible. Kailangan natin yan lakaran. Kasi yan yung way maghatid sa atin sa lahat ng ating bibinipisyo. Kasi nangunguna na ang Diyos sa buhay natin. Huwag na tayong magproblema sa ating tomorrow. He can handle it. Kaya dito sa Bible, there was a time, ito si Paul, na kung saan, kasama si Barnabas, meron silang na-met na isang taong matatawag nating prominent. Tapos, interested sa Word of God. So habang binibigyan nila ng Word of God para maligtas, meron naman ding gustong mag-pervert. Yan yung si Elimas. So ito si Elimas, ito yung sorcerer.
Basahin natin anong nangyari at sinong tao na yan na kanilang interested sa Word of God. At sino yan si Elimas? Basa Acts 13:7 and 8. Praise the Lord. Which was with the deputy of the country, Sergius Paulus, a prudent man, who called for Barnabas and Saul, and desired to hear the word of God. But Elimas, the sorcerer, for so is his name by interpretation, withstood them, seeking to turn away the deputy from the faith. Oh, tingnan mo kung gaano niya nililihis yung daan ng isang tao na gusto nang makinig sa salita ng Diyos, sa katotohanan ng Diyos para sa ikaliligtas ng buhay niya. Ay ito si Elimas, the sorcerer. Anong ginagawa niya? Turn away the deputy from the faith. Nilalayo niya ang interested man na pinapakitaan ng daan para sa kaligtasan. Ito naman si Elimas, the sorcerer, nililihis niya. Basa pa. Anong ginawa ni Paul? Basa. Acts 13:10. Praise the Lord. And said, O full of all subtlety and all mischief, thou child of the devil, thou enemy of the righteousness, wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord? Yan. See? Hindi ka ba hihinto? Upang iyong iligaw, upang iyong baluktutin ang tuwid na daan ng Panginoon. O yan ang ginagawa ngayon ng dyablo. Ang dami ng mga tao ngayon sa sanglibotang ito. Ma-Christian man, non-Christian man. Iba ang kanilang direksyon. Lahat ng mga deception ni Satanas, makikita mo sa buhay nila. Pag ibigay mo yung tamang righteousness ng Diyos, sabihin nila, old way yan. Sabihin mo, obsolete na yan. Sabihin nila. Yan talaga, yan ang bukang bibig ng mga Christians ngayon. Ay, pastor, ultimo nga ang tithings ngayon sa sanglibotang ito. Sabihin nila, old way na yan. Ano na yan, obsolete na yan. That is no longer applicable. So, makikita natin, paano pinipervert ngayon ng dyablo? Kahit sa mga reliyon ngayon sa sanglibotang ito, yung mga teachings doon, pinipervert. Huwag nating pahintulutan yan sa buhay natin yan. Parang sinaraduhan na yung Strait of Hormuz na hindi makarating sa iyo yung blessings. Suppose that you have to enjoy. Ay, lalot na ito sa buhay natin. Kaya nirebuke niya and said, O full of all subtlety and all mischief. Grabe yung kanyang pagkatuso, tsaka yung kanyang pagkakamandaraya. Thou child of the devil. Klaro na niyang in-identify sino yung Elimas na yan, the sorcerer. Anak ng demonyo, sabi niya. Enemy ng lahat ng righteousness. See? Ang ginagawa ng dyablo ngayon, lahat ng righteousness ng Diyos, kanyang ipipervert. Kaya ang tawag sa kanila, enemy of all righteousness. Ang dami na rin mga churches ngayon. Makita mo na enemy of righteousness ng Diyos. Kung ano yung pinagbabawal ng Diyos, okay. So enemy of righteousness ka if you go against the righteousness of God. Wilt thou not cease to pervert? Hindi ka ba hihinto para baliktarin, likuin ang right ways of the Lord? Kaya sa buhay natin, pag hiningi natin kay Jesus, Lord, show me thy way, teach me thy paths. Remember, kailangan ang imamaster natin, hindi tayo mahulog doon na laging nagsabi, show me thy way, show me thy paths. Pero ang tanong, hindi mo naman nilalakaran. In the first place, you don't believe it. In the second place, you don't consider it. Tapos doon ka nakikinig sa mga graduates sa divinity, went to many seminars of theology, went to many trainings. Pero kung kanilang sinasabi, laging against sa righteousness ng Diyos na nakasulat dito sa Biblia, huwag mong sabihin, mas maniwala ka pa doon. Dahil sa mga titulo. Si Jesus walang ginagamit dito na titulo sa mga ginagamit niya.
Tingnan mo si Peter and John, James, kung sino pa yan. Wala yung mga titulo yan. Hindi yan nag-aral. Ang mga matataas dito na mga nag-persecute sa kanila, like the Pharisees, the scribes, the priests, and the leaders of the council, kung tawagin natin. Ano ang kanilang perception? Why this Peter? Why these disciples? Speaking with all the boldness and yung sinasabi diyan, you cannot gainsay against it. Hindi mo silang pwedeng salungatin kasi yung sinasabi nila with all the proof or evidence of power of God and with all the boldness to speak the righteousness of God, pag bubungguin mo yan, masusumpungan kang mali. Kasi perfect eh. May mga titulo ba yan? Wala. Ano ang kanilang sinabi? Why these people speak so boldly? Then ano ang kanilang consideration? Because they were once upon a time with Jesus. So ang importante sa buhay natin, yung tao na sinasamahan ng Diyos. Praise the Lord. Because they are being sanctified and they are being filled with the Holy Spirit. Kaya nga bago nga pinadala ng Diyos yung mga apostles niya at bago rin si Jesus nag-ascend, anong instruction niya? Wait. Pag sinabing wait, don't go. Don't go farther. Wait. Gather yourselves. Wait until ye are all endued with power by the Holy Ghost. Bakit? Ano yung Holy Ghost na yan? Jesus Christ was sent by God in the physical body. So, saan galing yung authority niya? Saan galing yung instruction niya? Sa Diyos. Jesus said, hindi ko ito ginagawa sa sarili ko. Ginagawa ko ito sa nagpadala sa akin. Itong mga gawain ito, hindi ito sa akin, sa Ama ko. Now, in order to make uniform, in order to make one source of truth, kaya yung mga alagad niya, pinuno niya muna ng Holy Spirit para pattern, para isa lang ang direksyon galing sa Diyos. Pag alis ni Jesus Christ, yung Holy Spirit, yun yung Spirit ng Diyos na mag-dictate sa kanila what to do, what to say. Kaya nga, sabi nga ni Jesus, time will come. Pag ilagay na kayo sa harapan ng madla, and you are being questioned and you are being interrogated, do not think or premeditate what you are going to speak. Just open your mouth. God will put His word in your mouth. So, led by the Holy Spirit. So, ganun din tayo sa buhay natin. Hindi tayo pwede na magsalita ka in your own way, in our own style, in our own perception. So, kaya kailangan yung sanctification sa buhay natin is always maintained. Para yung daloy ng Holy Spirit sa buhay natin, hindi yan mahadlangan. Pag gagamitin na tayo ng ating Panginoong Diyos, we will be speaking and showing the right way of God, the righteousness of God. Hindi perverted. Ngayon marinig mo sa ibang mga churches ngayon, puro na lang gina-justify yung mga mali. Quote pa ng mga bersikulo. Tapos sabihin pa, old na yan. Hindi po. Kaya, dito, yung way ng Diyos na nasa Holy Scripture, pag sinabi mo, show me thy way and thy path, not to observe only, but walk on it. Lakaran mo yan. Kahit maging obsolete tayo sa tingin ng mundo, kahit maging old passion tayo sa buong sanglibutan. Kasi yan yung way ng Diyos eh. Basahin natin. Psalms 86:11. Praise the Lord. Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. Yes.
turuan mo ako sa iyong daan, O Panginoon, I will walk. Lakaran mo. Without any perverting, without any changing. I-modify mo, i-amend mo, hindi. Dapat tayo ang ma-amend, tayo ang ma-change by the righteousness of God which is unchangeable. Hindi mo mababago yung righteousness ng Diyos. Ang ginawa ngayon ng dyablo, nagmamarunong. Kunwari, magamit ng mga tao na mahilig tumingin sa mga titulo. Pag yan ang magsalita, lagyan kagad ng our speaker today is Doctor of Divinity, Doctor of Theology, Master Degree of Theology. Puro yan mga titulo. Puno yan. Yun ang gagamitin ngayon ng masamang espiritu. Para kung anong sabihin niya, hindi ka na magbantay sa truth of God, sa way of God. Ang binabantayan mo, kung ano yung kanyang sinasabi, doon ka na maniwala. Wrong. Dapat dito tayo magbase sa righteousness of God which is being revealed in the Holy Scripture. Para yan ang gagamitin natin to screen, to compare sa tao na nagsasalita sa harapan natin, whether he is speaking in behalf of the Word of God, which is the righteousness of God, or he is just speaking in behalf of all teachings and doctrines which is perverted by Satan. So lakaran natin ang truth of God. Bakit? Unang-una, diyan tayo maligtas. Diyan tayo maligtas. At habang naghihintay tayo sa kaligtasan, sa pagbalik ni Jesus, maintain yan. Kasi yan ang kaligtasan natin while waiting. Basahin natin. Psalms 25 verse 5. Praise the Lord. Lead me in thy truth and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. Yes, lead me in thy truth and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. Naghihintay tayo sa Panginoon lahat ng oras, lahat ng araw, sa kanyang pagbabalik. Siya yung ating kaligtasan the moment na babalik na siya. So we must be caught. We must be found in His truth, sa katotohanan ng Diyos. Ngayon, ang katotohanan ng Diyos at ang righteousness ng Diyos, which is from the Word of God, from the Holy Scripture, ang sasabihin ngayon ng marami ngayong mga tao sa sanglibutang ito, ay, dahil hindi na yung applicable ngayon. Ay, hindi na yan appropriate sa ngayon. Imbis ang Word of God ang magbago sa tao, ang tao nang magbabago sa Word of God. Perverted na. Diverted na. Kaya kung ano yung atmosphere ngayon ng bukang bibig ng mga tao, pati mga pastor ngayon, pati ang mga membro, sumusunod na rin. The same din ang maririnig dito, yung sinabi dito sa Bible, na pag ituro mo yung old path ng Diyos, ang sasabihin ng tao, we will not. Basahin natin. Jeremiah 6:16. Praise the Lord. Thus saith the Lord, stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, we will not walk therein. Ayaw nila. Ayaw nila kasi ang tinuro ng Doctor of Divinity, Doctor of Theology, School of Theology, iba na. O doon sila nagfa-follow. Hindi sila nagpa-follow sa old paths. Bakit matawag nating old paths ang way ng Diyos? Dahil nung ito'y hinayag niya, matagal ng panahon lumipas. And that will never change. That will never be altered. That must be remain the same. Praise the Lord. Hindi kay babaguhin natin. Hindi kay i-change natin, i-alter natin. Tapos, makita mo dyan sa FB, ang daming nag-invite dyan. Seminar. Kayo ng mga pastor dyan, mag-seminar kayo. Kayo ng mga pastor dyan, mag-training kayo. Pagkatapos, ang mga leaders doon,
Tingnan mo yung personality nila. Tingnan mo yung mga way of drive ng kanilang doctrine o kaya teachings nila. Wala na. Hindi na sinusunod yung old paths kasi obsolete na daw. Yung pala, para lang i-please ang new generation, para magrami ang membro. Kasi alam nila mismo, pag gawin nila ito, kukunti yung membro nila. So, they are not aftering the quality of individuals to conform to the righteousness of God. Ang habol nila is to please the new generation and to make fit according to their heart's desire. Yun ang sinusunod. Yun ang piniplease. Hindi na ang Diyos. Kaya ngayon, makita mo ngayon, ang mga Christians ngayon parang baha ng dagat, karami ang mga membro, pero tingnan mo naman, kawawa. Wala na. Perverted ang katotohanan ng Diyos. Kaya same, ang sinagot nila dito, thus saith the Lord, stand ye in the ways and see and ask for the old paths. Kailangan mo pang i-ask Lord, where is the old paths? Where is your teachings in the old days? That is authentic. Yung bang original. Where is the good way? Yun yung mabuting daan. And walk therein, sabi ng Diyos. Lumakad kayo dyan. And ye shall find rest, salvation. Praise the Lord. Rest for your souls. Acceptable ka sa kaharian ng Diyos because that is His righteousness. Pero anong sagot nila? But they said, we will not walk therein. We have our new way. We have our new system. We have our new teachings. We have our new way of theology. Meron na kaming itong amin, ito, kung sa tawag niyan, OS. Updated. Modified. Yung nag-innovate. So naiwanan na yung original, yung old paths ng Diyos, yung righteousness ng Diyos. Pinipervert na ngayon ng diablo. Parang sabihin, kunwari, dapat yung ating pagka-Christian, tayo yung modern, updated, na tayo, yung nag-innovate na tayo. Yung old dyan, wag na yan. Yung damit-damit na old way na yan. Yung pagbigay ng tithes, old way na yan. Modern na tayo ngayon. Kaya kailangan yung way of worship natin, na tayo? Rock. Yung way ng ating worship, dapat yung bongga. Maglagay tayo ng maraming mga pampa-attract sa mga young people at maglagay tayo ng mga light effects para ganahan sila magpunta dito. Magsayaw-sayaw, mag-ambak-ambak, magsigaw-sigaw. Tapos, ipakita natin na ang Holy Spirit nandito sa atin, kailangan matumba. Matumba. Yan ang ma-filled ng Holy Spirit. Alam niyo, nung nandun kami sa Malaysia, inimbita ako as a speaker sa isang Anglican church. Anniversary nila. Doon sa Lahadato, sa Sigama River. Pagtapos ng magbigay ko ng Word of God, may gumaling doon nakasaklay. Pag-pray sa kanya, tinaas niya yung saklay, lumakad siya by the grace of God. Tapos yung kasama ko na nag-invite sa akin, nag-perform din doon ng prayer. Ang kanila, tumbahin yung mga tao. May mag-agik-ik, sigig-tawa, merong mag-iyak, merong mag-anontang, kung ano na, basta nakahiga, tapos magkisi-kisi. Tapos yung mga membro, maglagay ng mga toalya. Alam mo, nakita sa vision, sinakyan yung mga tao na masamang espiritu. Ang iba, kinikiliti. So, matindi ang atmosphere ngayon sa sanglibutang ito. Perverted ang ways ng Diyos, ang righteousness ng Diyos. Kaya, kaunti na lang ang talagang nag-o-observe sa old paths ngayon. Kung meron mang nag-o-observe, mix pa.
O kaya sa buhay natin, open dapat yung way ng Diyos, yung righteousness ng Diyos sa harapan natin. Lakaran natin yan. Kasi, bakit old paths? Kasi matagal na niyang tinuro ng Diyos. And that must be carry on. Kailangan ipatuloy yan. Wala maka-abolish yan eh. Basahin natin yan. Isaiah 51:6. Praise the Lord. Lift up your eyes to the heavens and look upon the earth beneath. For the heavens shall vanish away like smoke, and the earth shall wax old like a garment, and they that dwell therein shall die in like manner. But my salvation shall be forever, and my righteousness shall not be abolished. Yan. Hindi mo i-abolish yan. Ano ba i-abolish? I-destroy mo, magtayo ka ng bago. Ano ba yung abolish? Huwag mo nang bigyan ng effect. Magtayo ka ng new, na ito ang effective. Ito na ang applicable. Hindi po pwede yun. It cannot be. So, kaya nga in the last days, perilous time shall come. Sobrang talino na ng mga pastor, sobrang talino na ng mga theological school ministries. Hindi na nagbabase sa old paths. Nagbabase na sila sa suit doon sa mga new generation. Daming suggestions, daming mga, siguro magkurum-kurum yan sila, mag-suggest. Tapos ang subject nila, paano paramihin ang membro, paano palaguin ang membro, parang negosyo ba? Negosyo talaga. So, i-pervert na yung, pastor, pag i-implement natin itong dress code nandito sa Old Testament, wala nang magsimba. Pastor, pag atin itong pagbawalan ng mga worldliness, pag marinig nila yan, ay nako, hindi na yan magbalik dito. Pero kung tingnan mo yung preaching ni Lord Jesus, pati mga disciples, walop, mawingig yung ka. Una, batuhon sila. So kaya, sa buhay natin, saan pipiliin natin? Tayo natin yung old paths ng Diyos? O itayo natin yung new ways of the world that perverted the truth of God? O kaya, sa buhay natin, huwag nating saraduhan. Huwag nating barahin ang path, ang way ng Diyos na tinuturo niya sa atin. Keep that open because that is the way of salvation. At lakad tayo dyan habang naghihintay tayo sa Diyos para caught ka, obedient sa righteousness ng Diyos. So, walang maka-abolish. Darating ang panahon, ang mga langit at ang lupa, parang smoke. Napaparang. Ang lupa, luluma, parang damit. Maluma. Pag luma na ang damit, mapunit, tapon. And they that dwell therein, lahat na nakatira dito, shall die in like manner. Patay. See? Mamamatay. But my salvation shall be forever. His salvation, the benefit is eternal. Forever. So, salvation is better, far better than any here of the world. Salvation shall be forever, and my righteousness, which is revealed in the Holy Scripture that is being considered as old paths, where the good way can be found for the rest of your soul, where most of the people doesn't like. But yan ang righteousness ng Diyos, shall not be abolished. This will remain effective. This will remain righteous. Cannot be altered, cannot be perverted. Kaya pag may mag-pervert, rebuke natin. Praise the Lord. Tingnan mo si Elimas, ni-rebuke talaga niya. Alam mo anong ginawa dito ni Paul? Para lang ma-spare yung si Sergius Paulus na deputy of the country.
Pag-rebuke ngayon ni Paul, ikaw masamang espiritu, anak ng demonyo. Haulong mo, nililihis ang way ng Panginoon. Mabulag ka! Nabulag yun. Pagtapos nung nabulag siya, di na siya nakakita. Ganun-ganun na siya. Hanap na siya kung sino makaguide sa kanya. Nakita ngayon ito ng deputy. Doon siya ngayon, na spare, na ayaw maniwala doon. So meaning to say, those who change the old paths, who change the righteousness of God, they are blind. And the blind lead the blind to the ditch. A blind leader lead blind followers unto the ditch. Kaya, napaka-importante niyan. Kaya kinonfirm ko doon kay Pastor Alan, Pastor Lan, ikalaruhin mo nga itong testimony na ito. Totoo ba yung naprehan natin na pinagaling ni Lord Jesus Christ? Nung nagpunta siya doon sa ibang grupo, doon siya nag-attend, imbis dito siya pinagaling. Pastor, i-clarify ko muna yan, puntahan ko yung mama. Klaruhin mo, kasi ayaw ko mag-preach ako na yung pala, mali. Mas maganda yung proof natin, factual ba? Mag-reply agad si Pastor Alan, Pastor Chit, ganito. Na naginip yung young people na yan, na pinagaling dito tapos nag-attend doon sa ibang church. Panaginip pala. Anong panaginip niya? Nagpakita ang angel ng Diyos sa kanya. Tinuro siya. Ikaw, doon ka mag-attend. Kung saan ka pinagaling ng Diyos. Bakit dito ka nag-attend? So bakit kailangan pa i-reveal ng angel yun? So ibig sabihin yan, perverted. Yung mga teaching ng pinuntahan niya. Perverted. You see? Bakit tinuturo niya ito? Bakit ni-recommend niya ito? Bakit ang angel mag-recommend ba ng falsehood? Bakit ang angel mag-recommend ba ng papunta ng impyerno? Hindi. Ang daming mga angels dito nagpakita sa mga personalities na nakasulat sa Bible. They are showing the way to heaven. Praise the Lord. Oh. Ngayon, kung marinig yun, di magalit yung ano nila. O di magalit naman. Si Jesus nga, kinagalitan na nga siya eh. Sabi nga ni Jesus, bago mangyari sa inyo yung persecution, dito muna sa akin. Eh huwag tayong magtaka. Sabi na, judgmental kayo, nagja-judge na kayo. No, we are not the one. It's from heaven. It's from the Word of God. Praise the Lord. Ay saan pala tayo maniwala? Kaya, paipit ng paipit ngayon ang way of salvation. Parang hormos. Pero hindi ito alam ng mga tao. Pero para sa mga anak ng Diyos, kailangan yung way of God, huwag mahadlangan. Anong gawin natin sa way of the Lord? Hindi natin paluwagan yan. Basahin natin yan. Psalms 86:11. 86:11, yes. Oh, yung latest yan? Bakit nawawala na? Na-shed ko man lahat? Na-skip? Yes, Psalms 86:11. Praise the Lord. Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. Yes. Kailangan yung puso natin united, buo, to fear His name and what is His teaching sa kanyang way, sa kanyang truth. Kailangan yung puso natin hindi mag-alinlangan. Kailangan talaga buo. At saka, kung ano yung commandments ng Diyos, you must believe. Kasi ang mahirap kasi, si Adam at saka si Eva, nung binigyan sila ng instruction ng Diyos, they don't believe. Pastor, huwag kang ganun, ginadjudge mo na sila. If they believe, they keep it. They obey it.
Saan sila nag-believe? Doon sa perverted. O kaya yan ngayon mangyayari ngayon sa mundo. Pag hindi tayo nag-believe sa kanyang commandments, tapos doon tayo nag-believe sa mga magagaling, nagmamagaling, ay wala. Impierno ka talaga. Kaya anong sinabi dyan? You must believe. Basa, Psalms 119:66. Praise the Lord. Teach me good judgment and knowledge, for I have believed thy commandments. Yes, you have to believe. Kasi kung maniwala ka sa commandments ng Diyos, that you do. Gawin mo yan. Teach me good judgment and knowledge, which is the righteousness of God, which is the Holy Scripture, for I have believed thy commandments. Or else, that is nonsense for you. Or else, that is pointless for you. But kung naniwala ka, that is the way of your salvation, bakit mong hayaan i-transgress? Bakit hayaan mo i-pervert? Ng mga marami ngayong nagpe-pervert sa salita ng Diyos. So believe it and obey. Praise the Lord. Last verse, Psalms 119:33. Praise the Lord. Teach me, O Lord, the way of thy statutes, and I shall keep it unto the end. Yes. Praise the Lord. See, nakapokus tayo sa way of the Lord, sa truth of the Lord. That must remain open. That must remain, we are all knowledgeable. We are all acquainted tayo sa lahat ng kanyang ways, sa kanyang truth, sa kanyang righteousness, sa kanyang old paths. Nobody can abolish it. So, maintain yan. Ngayon, paano natin i-handle ito? Teach me, O Lord, the way of thy statutes, and I shall keep it unto the end. Tuloy-tuloy yan. Yung mga revelations si Jesus Christ, anong sabi diyan? Mga anak ko, kung unsa ang baruganan sa akong alagad, mao na inyong itudlo, mo na inyong ipadayon. Ano palang baruganan ng kanyang alagad? Sa old paths ng Diyos, sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Kasi he was filled with the Holy Spirit, so he is speaking in behalf of the truth and righteousness of God. Kaya sabi ni Paul, if anyone, angel or us, sabi niya, kung meron man, anghel man, o kami, na magsasalita differently, let him be accursed. So meaning to say, Paul is guarding the truth of God and the authenticacy of the truth of God. Yung genuine ba? Tapos may magsalita na anghel o kami differently, perverted, or softened, or modified, let him be accursed. Bakit? Sumpain nyo. Papunta kayo ng impyerno niyan. Kaya, yung mga supporting verses dito, sino man ang magtatayo, magbigay ng word of God, let him speak as the oracle of God. Sabihin mo lang yung salita ng Diyos. Yan yung trabaho natin eh. Maggalit man sila o sabihin man nila, old na yan, never mind. Let them do what is their perception because they got it from the modern teaching of theology. Makita lang nilang malaki ang building, high sophisticated, may mga eroplano, may mga barko, saludo. Bakit hindi tayo magsaludo dito? Siya ang owner ng lahat. Bakit hindi tayo magsaludo dito? Siya yung naglagawa sa atin lahat. Meron ba bang hihigit sa salita ng Diyos? Kaya ang mga tao na walang faith sa Diyos, doon naniniwala sa nakikita. O kaya sa buhay natin, let us not walk by sight. Doon ka mahulog. But let us walk by faith. Praise the Lord. Dito. Kaya, to God be the glory. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. Para makarating tayo sa gusto ng Diyos iparating sa atin. Amen. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.